vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Alright, mga Lodi, magandang gabi, no? At mga Lodi, nandito naman po tayo para sa isang oras na huntahan ng kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ Tatim Vlog. Samahan niyo po kami tuwing Huwebes mula alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi para sa isang makabuluhang talakayan tungkol sa mga maiit na issue, trending na kwento at nakaka-inspire na kwentuhan at ang mga balitang dapat mong malaman, kaya ihanda na ang inyong mga radio, cellphone o live stream dahil dito bawat kwento may kabuluhan. Welcome po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Kaya nakasama natin muli sa ang ating co-host na si Admin Rich. Good evening, Idol Admin Rich. Yan hello po. Hello po, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng mga kababayan natin sa buong mundo. No? Maraming pong salamat. Sana po ay mag-tune in kayo dito po sa Radyo Pilipinas, dito po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. No? Maraming pong salamat. So, Admin Rich, no, bati ka muna, no? Ano pang masasabi mo, Admin Rich, para sa ating talakayan ngayon, no? Kasi marami tayong tatalakayan na maiit na issue. So, alam naman natin na ang Radyo Pilipinas ay mapapanood sa lahat po ng social media platforms sa panguna ng Facebook Live, live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. So, ayan nga po, no, Admin Rich. So, sa ngayong gabi po ay medyo makulimlim na ulan-ulan, kaya naman po ay nakalimutan ang dali ng jacket ko. Tapos yung aking kaibigan na mula sa States ay meron siyang in-order na eto jacket, sinuot ko muna yung jacket niya. Medyo malamig na rin dito. Wala akong dalang jacket. Wow, sana all. Suot ko muna Miss Wilma, suot ko muna yung jacket, no? Para ma-feel mo yung aking soul. So ayun nga po, no. Yes, no. Ang Radyo Pilipinas po ay napapanood po sa mga Free TV. Diyan po sa may kung meron po yung TV Plus na nasa Channel 3 ng ABS-CBN at ng GMA7 na For the Box mula sa Channel 45 to 49 ng GMA7 po. At syempre po, mapapakinggan po ang Radyo Pilipinas sa 104.3 The Capital sa inyong mga AM band. At syempre, nagkapasalamat po tayo sa pamunaan ng Presidential Communication Office o kay PCO na si Acting Secretary Dave Gomez na para na Bisaya din. Dave Gomez. So pasensya po, medyo pumipiyok, nagbibinata na yata ako. So at sa ating lahat ng mga kabayan sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao, at dito syempre sa Mega Manila, at maging sa lahat ng ating mga kabayan around the world, sa mga OFW, no? Hello. Magandang umaga, tanghali, gabi sa ating mga OFW. Dahil alam naman po natin na iba't ibang time zone po ang ating kung nasaan ang ating mga kapwa Pilipino sa lahat ng sulok ng mundo, no. Nandiyan po ang ating mga kabayan Pilipino at syempre po ang ating mga kapwa vloggers, no. At nagkapasalamat ako kay Sir Kiko at kay Sir Alan, no. Dahil po ito yung mga araw na walang nagte-take off o walang nagpi-pinch hit sa mga araw ng Monday, Friday and Saturday ay baka magkaroon na, no. I-ano na namin siya, i-cover na rin namin siya. So paghati-hatian na lang namin, pag-uusapan na namin yung kung sino yung available para meron vlogger na sasalang sa mga araw na ating nabanggit para kumpletong araw mula Lunes hanggang sa Linggo po ng ating ang ating pagbabalita at pagtatalakayan dito po sa Radyo Pilipinas. Salamat po sa inyo, no, at sa pagtitiwala niyo sa aming mga vloggers, no. Admin Rich, ano may masabi ka? Yes, no. Nga pala, AJ, medyo lutang pa tayo kasi alam ko yan. Medyo wala tayong tulog kasi na hospital kasi yung asawa ko, no? Okay. So dalawang araw at saka tatlong gabi, no? So walang tulog. Kaya medyo lutang pa tayo. Pero syempre, kailangan natin mag-air ngayon, no? Yes. So medyo ano lang ako, AJ, no? Baback up lang ako sa'yo kasi medyo wala akong masyadong Ayos lang yan, Admin Rich, no? Kasi paano rin nagbasyon. 2 days and 3 nights parang basyon yan Yun nga lang sa ospital. So ayun nga po, no, marami po tayong pag-uusapan, no, Admin Rich, no. Alam naman natin na itong si Admin Rich ay very active sa social media. Kaya naman po nakita ko si Admin Rich parang hindi na natutulog hanggang sa ospital hindi pa rin siya natutulog doon Puro content talagang ginagawa ni Admin Rich, no.
balato naman dyan. Manlilbi ka naman, Admin Rich. Yan nga po, no, sa ating mga talakayan dito, Kasi no? ng AJ, Oo. bayad sa hospital. Oh. Ay, wala nga eh. So, sinolder ko na lang kasi wala akong Wala bang sirbiling dyan? walang malapitan. walang malapitan. So, sinolder ko na lahat. Oh. Wala bang sirbiling dyan, Admin? Hindi kasi pumunta ko kami sa sa private. Okay, Kasi okay. yung kasama ko kailangan ng yung maampatan agad na lunas. Yes, tama Emergency ka dyan, no? Emergency talaga. Pag taga-emergency, yan taga dapat, no? Agad-agad, no? Hindi, forthwith talaga dapat, no? Hindi yung next na gagawin, ha? Forthwith. Diba? Yun nga po, no, sa ating mga supporters, sa ating mga manonood, sa ating mga kapwa supporter ng ating mahal na Pangulo at ng ating gobyerno, no, marami po tayong pag-uusapan. Una na rito yung mga itong PBBing Good News, yung mga nangyaring rally, no, at syempre yung mga komentarista na mga comment natin na ating pag-uusapan din at kung ano yung mga issue, no, na sa kasalukuyan na to na ay talaga namang pukpukan na, no. Alam naman natin na nalalapit na itong impeachment trial ni Inday Sara. Ayun. So, bago yan, no, umpisa natin to sa PBBM Good News. So, panoorin natin itong video. Yes po, no, para makita natin, no, panoorin po natin yung unang video natin ng PBBM Good News. PBBM Good News. Mga kabayan, malaking milestone ang tinatak ng Pilipinas mula sa pagiging isang third world country. Papunta na tayo sa upper middle income status. Ano ang ibig sabihin ito? Tara, painggan natin ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magandang araw sa aking mga minamahal na kababayan. For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Maraming salamat po. Pilipinas, tuloy sa pagangat. Ako si AJ Opinion Dos, ang vlogger ng Bagong Pilipinas, ulat pa sa Radyo Pilipinas. Iyon, no, ang narinig naman natin ang sinabi ng ating mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos. Admin Rich, anong masasabi mo? Ay, ang galing, no? Ang galing, AJ. Kasi di ba, yan ay pangarap ng ating mga Pangulo na ma-reach natin yan ng ating bansa, di ba? Kasi alam naman natin na yung Pilipinas, di ba, isa tayo sa medyo mabababa talagang sweldo, no? Yes, third world country, sabi nga. Oo. Pero lately talaga napansin natin, no, yung madami talaga na pagtaas ng sahod, no? Kaso AJ, syempre, meron ding epekto yan, no? Isa nga sa nalaman ko dito sa may banda sa amin sa Cavite, no? Merong isang lugar dyan na tinatawag na economic zone na nandiyan yung mga EPSA. factory, Oo. no? Oo. Bukod sa EPSA, no? Marami kasi dyan yung mga economic zone. So, bukod sa EPSA, napag-alaman ko doon sa pamangkin ko na medyo nagbawas ng tao kasi nga lumaki yung sahod, no? So, yan yung sinasabi ko sa mga makakaliwa, no? Sa mga makakaliwang grupo na gustong-gustong taasan ka agad ang sahod na alam natin magiging epekto. Kailangan Yes. unti-unti lang, no? Huwag yung, taas ka agad, kailangan na 800 agad, o kailangan ganito. Tapos mababang taas, presyo, no? no? Mababang bilihin. Oo, kailangan i-balance natin yan. Kasi Yes, pwede naman balance. siya Ito, pwede talagang itaas. Kaso, magbabawas ng maraming tao. So, anong gusto nyo? Yung maraming mawala ng trabaho? Tapos, mataas ng sweldo, marami namang nawala ng trabaho. So, unti-untiin natin kasi marireach din natin yan, di ba? So, ngayon, kita nyo, recognized na tayo by World Bank, no?
na-reach na natin yung stage na yan, AJ, na talagang sumusulian ng ating Pangulo. Actually, yan yung kanyang vision, no, nung siya ay umupo, no. Sinabi niya yan, AJ, no, sa kanyang mga SONA na yung stage na yan ay mararating natin. At ito na nga, narating na natin, After no? 4 years. So, AJ. At least, no, hindi katulad ng ibang mga administrasyon na nawala na lang 4 lahat. decades. Natapos na lang. Oo. Pero hindi naman nila nagawa at hindi naman nila nagawa yung kanilang vision, di ba? Yes, tama ka Kasi dyan, wala admin, naman no? Tama ka dyan, admin Rich, no? Kasi hindi nila nagawang iangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Hindi nila naangat ang ating bansang Pilipinas para marating itong status natin sa kasalukuyan. Ito nga yung sinasabing milestone talaga. Alam naman natin, no, yung pangarap ng ating mahal Pangulo, even yung mga hindi pa siya nagiging Pangulo, yung mga sinasabi nating mga parang Nostradamus, no, yung mga prophecies na sinasabi na ang Pilipinas ay biglang aangat, no? Aangat talaga yung ma-reach niya talaga yung pag-angat ng bansang Pilipinas, yung pagyabong ng ekonomiya. Ito na yun, no? Nangyayari na. At hindi lang yun kasi nakita naman natin kung papaano nagpapagod at nagpakahirap ang ating mahal na Pangulo para matupad niya ang kanyang mission. Hindi siya nagpapabaya, hindi siya natitigatig sa mga panggugulo ng mga kanyang mga itong kalaban, no? Imagine mo, no? Kahit anong gawin lang pagtira kay PBBM, walang nangyayari. Pero ang ating mahal na Pangulo patuloy sa pagtrabaho, hindi pinapatulan yung mga hindrances lang yan, obstacle lang yan. So hindi niya hinayaan magulo yung isip niya towards dun sa kanyang goal para maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino sa ating bansang Pilipinas. Di ba? Ayun ang kagandahan kay PBBM, na-focus, hindi kung ano-anong pagpatol katulad ng isa dyan, no, na mataas din naman kanyang katungkulan sa ating bansang Pilipinas, pero walang nagagawa. Pero ang taas ng rating, Hindi ko alam kung saan kinukuha yung rating na yan, Ano yan, nabibili ba yan sa Divisoria? Walang gawa, ang taas ng rating? Ano yun? Parang ano lang yan, playing money. Maaari kang makabili ng milyong pera pero sa mababang halaga. Parang ganun lang, di ba? Kasi play money lang, walang halaga, walang kwenta. Ganun yung nangyayari sa isa dyan, no, na kay Inday Sara. So, yun nga po, ang mahal na Pangulo kasi hindi nagkapa-apekto yan. At na-reach niya itong pagtaas o ng estado ng ating bansa from third world country to upper middle income status. Kasi alam mo bakit? Nandyan katuwang niya ang World Bank na ipag-partner sa kanya hanggang 2034 ba? 2031 pa. Something like that. Hanggang 2031, I guess. No? Na ipag-partner sa Pilipinas. Nangyari lamang yan, ito sa panahon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa iba, never na ipag-partner ang World Bank. Bakit kaya? 'Di ba? Kaya naman ng ating mahal na Pangulo ay lahat ng ginagawa niyang mga proyekto, infrastruktura, etc. ay suporta ang World Bank para tustusan yung kanyang pangangailangan, kung ano bang pangangailangan mo diyan para yung lahat ng mga gagawin mo ay maging katotohanan, no? Hindi siya basta na lang na ginawa tapos wala nang nangyari. Parang kwento kutsero na lang tayo diyan, di ba? Katulad ng ibang proyekto nung nakaraan, build, no? Out of 119 flagship, 12 ang natapos, tapos nag-collapse pa. Ano 'yun? So isa lang ibig sabihin 'yun, walang political power, walang political will yung presidente ng nagdaan, no? Especially yung nakaraang administrasyon. Kaya naman ayan, no? Puro palpak ang kanyang nagawa. Ikaw, admin, dyan masasabi mo? Tama, tama yung sinasabi mo, AJ, no? So, ito talaga, nakikita natin na yung ginagawa ng Pangulo natin, nagbubunga na, no? Yung kanyang mga ginagawa. Pero, syempre, nakakalungkot isipin na daming mga fake news na lumalabas, no? Patungkol dito sa administrasyon ng ating Pangulo at sinasabi na wala daw legacy, wala daw nagawa ang Pangulo natin. No? So, bulag-bulagan lang talaga. Na, even nakita natin, AJ, na yung nagdaang, yung kasalukuyan, no, na mga nag-rally ngayon, ay, kita mo, yung mga nagsasalita sa stage, no, ay talagang mali-mali yung mga sinasabi. Yes. Panggugulo lang. Administration. Panggugulo, no? Tapos, talagang nakakadismaya kasi sinisira nila yung ekonomiya natin. Actually, sila yung nagpapababa sa ekonomiya natin. Sila yung Yes, totoo yan. nagpapabagsak. No? Sila yung nagpapabagsak
Kaya ganito tayo, hindi tayo yung pasulong na tuloy-tuloy, no? Hindi tayo bumubulusok. Yung pabulusok na tayo pero napipigilan dahil sa mga taong ito na walang ginawa kundi i-destabilize yung ating gobyerno. Kaya sila talaga yung dahilan kung bakit tayo hindi nakakaalagwa ng tuloy-tuloy. Kung wala sana ito mga ito, AJ, napakaganda sana no, ng ating economy at ng Pilipinas. No? Masahit ko ng kaunti. Kita niyo naman, AJ, no, sa pinuntahan natin, katulad na lang sa Malaysia, nakakita ka ba doon nag-rally? Di ba wala? Walang nag-rally doon. Walang mga tao doon na tumututok sa gobyerno. Kaya kita mo, maganda yung pag-alagwa ng kanilang ekonomiya kasi nga, walang mga pasaway, walang mga tumututol, walang mga pupunta sa lansangan para mag-rally, para manggulo, at para makasira, no? Pati sa mga investors, pati sa mga tourists, kasi nakikita na, merong mga grupo ng tao ang gugulo, ganito pala, magulo pala dyan sa Pilipinas, no? Nakakasira talaga sila, AJ. Kaya, ang masasabi ko sa mga taong to, no? Kayo ang dahilan kung bakit hindi tuloy-tuloy yung ating pag-alagwa. Maalagwa na tayo pero napipigilan dahil sa iyo. No? Yes. Salot kayo sa lipunan. Yan ang sinasabi ko. Mga salot kayo, mga anay kayo sa lipunan. Yes, no? tama ka Dapat din, sa inyo, no? ang tugon ay At dahil kalusin. dyan, no, mag-break muna tayo para sa susunod nating pagsampa ay tuloy-tuloy na ating talakayan. So, magbabalik po ang Vloggers ng Bagong Pilipinas, makailang saglit lang. Alright, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Admin Rich, no, ipagpatuloy natin yung kanilang naputol nating mga talakayan, no? Kasi sa totoo lang itong nangyayaring pag-angat ng status ng Pilipinas mula sa third world country to upper middle income status, no? Kasi ang significance ng nangyayaring ito ay hindi lang basta-basta ganun, no? Kasi una-una, no? Kaya naman nagkaroon tayo ng itong milestone na to ay nakamit natin dahil sa una-una lumalago yung ekonomiya ng Pilipinas. Pangalawa, yung mas lumalaki yung tiwala ng mga investors sa Pilipinas na mamuhunan. At Correct. syempre nandiyan din yung nagiging senyales na ipag-unlad ng kabuoang ekonomiya kumpara sa mga nakaraang taon. Kasi after 40 years, no, 4 decades, no, ngayon lang talaga masasabi nating umangat ang ekonomiya ng ating bansa. Dahil nga, alam na nandiyan yung mga proyekto ng ating mahal na Pangulo, no? Nandiyan yung subway, yung North and South Railway, Commuters Railway, Commuters Railway, no? Nandiyan din, ginagawa pa rin. Nandiyan yung MRT 7. At marami pang proyektong ginagawa na ipinagpatuloy para mas maging lumakas yung ekonomiya natin, no? Magkaroon ng yung bagay lumawak yung tiwala ng mga investor o yung mga ibang mamumuhunan sa atin. Ikaw, Admin Rich, ano pa yung naisip mong mga dahilan o mga significance kung bakit nakabit natin itong ganitong status? Siyempre, AJ, no, nakita natin na yung bang pinapaganda yung ng ating Pangulo, no, yung pamumuhunan dito sa bansa, no, Pilipinas, at mas pinapaganda pa, tinutulungan yung mga negosyante, no, para Yes. mas lalong Mahikayat, ma-reach nila, no? no, Oh, yan. kanilang goal at makapaghikayat pa. Kita natin kahit yung mga maliliit, no, na mga negosyo ay tulungan ng gobyerno. So, bukod pa yung mga investors na hikayat na pumunta dito at mag-invest. Kaya siyempre mas maraming trabaho, mas maraming makikita na lumalago yung ekonomiya natin. Siyempre kasama dyan yung pagtaas din ng sweldo, no, ng ating mga manggagawa. Kasama yan. Kaya na-reach natin yung itong status na to na na-recognize na tayo ng World Bank. Yes, Kasi Alvin. syempre, ang isang bansa, kapag mahirap na bansa yan, hindi mo maabot yan, no, AJ? Yes, tama ka dyan. Pero, kahit Pilipinas, hindi na ito matatawag na mahirap na bansa. Hindi na tayo yes, hindi tayo third world country. developing country na tayo, di ba? Kita mo naman, napakarami natin infra, napakaraming ang dami ng mga flood control, no, sa nakarang administrasyon na bilyon-bilyon na nanakaw lang. No? Yeah, oo. Pero ngayon, may talagang kita mo naman natutupan ng ating Pangulo at meron siyang upland kontra baha na naging dahilan para
yung mga bahain na lugar sa Metro Manila ay ngayon hindi na bahain. No? Yes, tama dyan, kaya, admin. maraming aspects sama-sama na, AJ, no? Sama-sama na holistic approach ang ginawa ng ating Pangulo para maabot natin. Yes, tama ka, Admin Rich. No? At syempre, no, ina-expect na natin yung sasabihin ng mga tabogong DDS. Sasabihin naman nila, hindi naman mapakinabangan ng mga Pilipino, hindi yan mararamdaman. Although, slight yung, yung sinasabi nila, slight na tama, no? Pero, mali pa rin sila. Dahil una-una, no? Dahil nga sa pag-angat ng ating estado sa World Bank, ay mangyari diyan, ano nga bang mapapala ng mga Pilipino? Meron nga bang mapapala dahil sa pag-angat from third world to upper middle? Meron. Dahil una-una po, no, dadamay po yung mga infrastructure na projects, mga proyekto, mga investor maglalapitan sa ating bansa upang mag-invest, magnegosyo. At syempre, pag mayroong negosyo, mangailangan ng mga trabahante. So, dadami po yung mga trabaho para sa mga Pilipino. So, pag dumami yung trabaho para sa Pilipino, wala na kayong dahilan para hindi magtrabaho dahil nandito na po yung mga trabaho natin. Syempre, pag ganyan din, posibleng tumaas yung quality ng buhay ng bawat Pilipino. Wala na sasabihin na kumbaga tambay na lang, no? Kasi maraming trabaho. So mas malaki yung possibility na naangat yung buhay nila, no? Hindi lang basta-basta yung katulad dati na naghihintay na lang ng ayuda. Pero this time, kapag pumasok yung mga negosyante at mayroong negosyo, may trabaho. So sa mga Pilipino, magkakaroon sila ng mas magandang pamumuhay. So sa mga sinasabi ng ng mga TDS, no, in-expect natin yan. Advance tayo mag-isip eh. Sa sinasabi nitong pag-angat ng ating estado ay hindi naman talaga basta-basta mararamdaman yan eh. Dahil una-una, no, nasa pamumuno at paghawak ng ating mahal na Pangulo kung paano niya desisyonan yung mga mahirap na mga bagay-bagay o desisyon sa ating bansa. At dahil diyan, no, dapat lang din naman talaga na ang bawat mamayan ay makikisama, hindi yung puro panghihila ginagawa katulad ng nangyayari ngayon, no? Dahil sa kanilang kagustuhan na mapalusot nila ang kanilang mga katiwaliang ginawa nung mga nakaraang panahon, ay talaga naman ngayon hinihila nila ang bawat Pilipino pababa at ang ating bansang Pilipinas, which is very, very wrong. At dahil dyan, no, sa totoo lang, no, kitang-kita naman natin ginagawa nila, no? Diba, Admin Rich? At dahil dyan, punta tayo sa ating second topic. So, panoorin natin itong ating second video. Yun, Admin Rich, no, nakita naman natin yung pagdating, no, ng ating mahal na Pangulo sa Canada. So ano nga ba itong significance sa pagpunta ng ating mahal na Pangulo? Admin Rich, paki-explain nga. Actually, wala akong masyadong nasa loob ako ng hospital. Yan, nalaman ko na lang ay, punta pala ng Canada si Pilipinas. So, ito lang ako man din, Admin Rich. So, oo. Puro pag-aasikaso ako sa hospital. Kaya, nung nasa loob ako ng hospital, wala talaga akong alam ko anong nangyayari. Tapos, Yes, nalaman no? ko, ay, ganito Parang pala. pati ikaw lockdown. Oo, lockdown ako. Lockdown ka. So, bakit nga pa, AJ? Bakit nga pa pupuntang Canada si Siyempre. Pilipinas? Para mamasyal yata. Ayun ang sabi ng mga DDS, di ba? At ayaw na lang bumalik ang ating mahal na Pangulo, no? Kasi gusto lang maging Pangulo. Yung kanilang manok na si Inday Sariad. Ayun nga, pero sa totoo lang, no, hindi naman pwede maging presidente si Inday. Ang layo. Di ba? Kinder nga, hindi niya kayang sa speech, kinder na lang. So, paano pa? Pag international yung mga leaders ang kakaharapin niya, sasabihin na naman niya, Yusek Mempin will answer. Oh, galing. Time out? Ganun? Mga ganun bagay, time out. Mga ganun bagay sasagutin niya. Paano yan pag na-interview? Do you know how to speak Filipino?
O pag sinabing hindi, o paano mo maintindihan sinabi ko? Yari tayo dyan pag ganun mga presidente, di pwedeng ganyan. Kung hanggat maaari, nakapag-English ka, malaman mo. Kasi yung iba hindi marunong mag-English, may interpreter naman sila. Pero ikaw bilang isang Pilipino, na alam ng buong mundo na ang Pilipinas ay napakagaling sa English, bihasa sa English, tapos ikaw presidente hindi marunong, yari tayo dyan. Baka maging fourth world country tayo bigla-bigla. So sa pagpuntahan nating mahal na Pangulo sa Canada, ito syempre para palakasin yung ugnayan, no? Hindi lang sa ekonomiya, sa military, palakasan, at siyempre sa pananalapi, 'di ba? Importante 'yun eh. At sa marami pang bagay na pwede nilang pag-usapan at pagkasunduan, no? Para sa isang magandang investment na ibibigay na mamumuhunan ang Canada at pwede rin naman tayo sa kanilang bansa, no? Kasi mutual agreement na mangyayari ay isang napakagandang tawag dito, mutual understanding between two countries. Kasi importante 'yun eh. Kailangan meron kang magandang relasyon sa iba't ibang bansa kasi hindi mo alam, no, kapag meron nangyayari pandemic tapos meron silang ganung produkto, hindi ka makakahirap o makakahingi ng agad-agad kasi wala magandang relation sa kanya. Dapat talaga maganda ang relationship mo sa bawat bansa. Ikaw, Admin Rich, may bang may masasabi ka pa? Yun nga, DJ, Paano kung si Sara maging presidente? Huwag na natin sila. Nakaka-insulto, di ba? Pwede naman tayo eh. Kahit sa hinagap, hindi ko naisip na siya maging presidente ng Pilipinas, no? Yes. So, babalik tayo sa Pangulo natin. Yes. Ayun nga, AJ, no, tama yung sinasabi mo na syempre patitibayin yung pagkakaibigan, no, ng Canada at ng Pilipinas at syempre magkakaroon yung mga agreement, no, pagdating sa UPIA, sa mga investors, no, sa ibang mga aspeto, no, magkakaroon yung agreement at syempre two-way yan, no, yung two-way, Yes. two-way to Tama ka tango, dyan. kumbaga, no? Sobrang tama. Makikinabang ang Canada, at the same time ay makikinabang din tayo, no? Magkakaroon ng mutual agreement sa ibang mga aspeto, no, ng pakikipagkalakalan. At saka, syempre, patungkol din sa defense. No? At saka, syempre, isang bagay din na ginagawa ng ating Pangulo tuwing pumupunta siya ng mga working at state visit ay binibisita din, no? Nagkakaroon ng meet and greet with Yes. the OFW para makikita ng mga OFW ang ating Pangulo, nakakasalamuhan ng ating Pangulo at yung kanilang mga hinaing, no? Kung mayroong mga hinaing ay napapaabot sa ating Pangulo at natutulungan sila. Diba? Last time na AJ, no? Yung pagpunta ng ating Pangulo sa nga ba yun? Japan? Muling pupunta ng ating Pangulo. AJ, no? Yung may mga nakulong doon na Sa napalaya, Russia. no? Sa Russia. Oo, Russia, diba? kay Ang ganda. Putin, So, yes. Oo, Agad-agad the next day, laya. Oo. Kakaiba taga si Putin, kasi So, PBBM. Kaya maganda, no? Yung kanyang pag-alis. Hindi katulad doon sa vice-presidente na ang pag-alis niya ay bakasyon, Yes, totoo nanira yan. ng no? Nanira Yes. sa nanira sa administrasyon, nanira sa bayang Pilipinas, no? At wala naman siyang naaambag. No? Yes, walang AJ, ambag no? actually. Walang ambag. Totally walang ambag. Ang nangyayari pa ay tayo yung gumagastos sa kanyang mga security details. Yes. At saka kapag meron sa mga entourage, no? Yung mga staff niya, tayo din ang gumagastos. Kasi ang ginagastos lang naman niya ay yung mga gastos lang niya. Pero pagdating sa kanyang security details, tax ng bayan ang ginagamit siya. Kaya wala man siyang naambag, no? Sa Pilipinas, kundi puro lang paninira, no? Sabi ko nga, kung wala lang sila, ay ang ganda na ng ating bayan at tuloy-tuloy ang ating pagpuntat. Kung wala lang sana Yes. ganitong klase mga politika. Tama, tuloy-tuloy talaga. Kaya tungo tayo sa next topic natin, sa ating next panoorin muna natin yung video para mas maintindihan natin. So, watch this. 2 araw na nagdusa ang napakaraming Pilipino dahil sa malawakang rally ng Iglesia ni Cristo. Habang isinisigaw ng ilan ang kanilang paninindigan, milyon-milyong ordinaryong mga naman ang nagbabayad ng presyo. Ito ang naging impact ng rally ng Iglesia ni Cristo. Perwisyo sa sambayan ng Pilipino.
Dahil dito, may mga estudyanteng hindi nakapag-exam, may mga empleyadong nabawasan ng sahod dahil sa pagka-late o paglibang, may mga negosyong nawala ng kita at pagkalugi, mga tsuper na nagsayang ng krudo at oras, at higit sa lahat, mga pasyenteng naantala sa pagpunta sa ospital dahil sa matinding trapiko. Walang sinuman ang kumukwestiyon sa karapatan ng bawat Pilipino na magtipon at magpahayag ng kanilang saloobin. Pero ang bawat karapatan ay may kaakibat na responsibilidad. Kung ang paraan ng pagpapahayag ay nagdudulot ng malaking perdisyo sa mga inosenteng mamamayan, hindi ba nararapat na pag-isipan kung may mas maayos na paraan na hindi may iwasang magtanong ang publiko? Ano nga ba talaga ang tunay na layunin ng rally? Pagprotekta ba kay Dante Marcoleta o pagtutol sa impeachment trial ni Sara Duterte? Sa uli, ang tunay na karas ay hindi lang nasusukat sa dami ng tao sa lansangan. Mas mahalaga kung ang ipinaglalaban ay hindi sinasakripisyo ang kapakanan ng kapwa Pilipino. Please like, share, and follow ninyo ang ating page para sa mas marami pang usaping may kabuluhan. Once again, this is AG Opinion 2, opinyong may paninindigan, pagsusuring may batayan. Hanggang sa muli! Yun, no? Minutes, no? Yun nga, 2 days nung nakaraan, no? Nag-rally sila, tapos inilan. Tapos ngayong araw na to, nag-rally na naman sila. So, nung pagdaan ko dyan sa may, sa may parte ng, yung Jones Bridge, kasi nag-LRT kasi ako. So, sa Central, kita mo yung mga tao na, tapos kita mo na yung traffic, no? So, sa mga ganyan sitwasyon, perwisyo talagang hatid ng isang rally na ganyan, na wala namang katuturan, walang kabuluhan, kasi okay sana kung may kabuluhan yung pinaglalaban nila, pero hindi eh. Ang pinaglalaban nila na hallucination nila na huli na raw, may warrant of arrest raw si Marcoleta, wala pa nga. So, hallucinations, no? Guni-guni ang kanilang pinaglalaban. Pero sa katotohanan, ang totoong intention nila dyan ay itong nalalapit na impeachment trial ni Sara. Gusto nilang harangan yan para hindi magtuloy. July 6 na yan, Admin Rich, no? May masasabi ka ba, Admin Rich, tungkol sa ginagawang rally ng iglesia? Yan din ang nasa isip ko, AJ, no? Gusto nilang harangan ng impeachment ni VP Sara Duterte. Ito lang masasabi ko sa iglesia. Kung naniniwala kayo na walang kasalanan si VP Sara Duterte, di ba dapat i-allow nyo yan, no? I-allow nyo yung mangyaring impeachment kasi kung wala naman siyang kasalanan ay may pagtatanggol niya ang sarili niya, di ba? Natatakot ba kayo sa paglabas ng mga ebidensya? Dahil ba sa nakikita nyo na talagang may matitibay na mga ebidensya. Yun lang naman ang dahilan, EJ, kung bakit mo gustong harangan, no, ang isang impeachment. Dahil takot ka na lumabas ang mga ebidensya. Tama! At alam mo na talagang totoo, no, na totoo na merong nagawang mali, kasalanan itong si Vice President Sara Duterte. Kaya gusto niyang harangan. Yan naman talaga yung EJ. Hindi ako naniniwala na si Marcoleta lang dahilan, no? Kaya sila nagkaganito. Pero, syempre, kasama na rin si Marcoleta, pero ang pinaka-purpose talaga dyan sa tingin ko ay itong impeachment, no, ni Vice President Sara Duterte. Pero, syempre, hindi magpapatinag ang Congress at ang Senado, no, gagawin nila ang kanilang trabaho bilang mga mamabatas. No, bilang mga magiging sila judges, no, sa pagdating dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, at hindi rin magpapatinag ang taong bayan. Yes, no, lalo tayo. No, taong bayan. Hindi tayo magpapatinag dito. Ipaglalaban natin na kailangan matuloy ang impeachment. Ito ay isang legal, democratic process na ayon sa Constitution ng Pilipinas, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte na gustong maging Pangulo ng Pilipinas. This is your chance. Ang dami-dami mong bagahe. I-unload mo muna yung mga bagahe mo. Sagutin mo ang lahat ng mga katanungan sa'yo. At saka ka tumakbo kapag malinis ka na. Kasi hindi pa malinis ang pangalan mo, no? Kaya dapat yung blood bath na sinasabi mo ay tuparin mo yan. Blood bath. Yes, tama ka dyan, Admin Rich, no? Ang masasabi natin dito, sa iglesia, no, at bilang religious group na sinasabi lang na sila ay religious group. Kung ikaw ay religious group, pag may mga itong usapin na politika na usapin, dapat ang ginagawa mo bilang isang religious group at leader ng religious group ay ito ay iyong idinadalangin, no? Tinataas mo ito sa Panginoon Diyos upang magkaroon ng kalinawan ang lahat, no, ng mga taong nasasangkot at yung nag-aakusa. Para nang sa gayon, magiging kasagutan dito, yung magiging resulta ng mga aligasyon at ng itong binatong kaso ay magiging mas tama.
hindi yung dahil nakuha lang dahil sa sigaw, no, sa lakas ng sigaw. At bilang isang religious group, kung ikaw ay religious group, yun nga, no, lagi-lagi natin sinasabi, ipagdarasal mo na sana ay maging mabuti, maging maayos ang lahat ng mga proseso na gagawin ng ating pamalan at ng kung sino mang sa mga nag-aakusa at sa naakusahan, sa akusado. Dapat ipinapanalangin mo yan. Hindi yung kinakalinga mo parang sinasabi mo, kinukonsinti mo eh. Hindi dapat ganun. Pero in other way, no, sa ibang nakikita ko, sa ibang anggulo na nakita ko, unless involved ka. Involved yung member mo at involved din yung inyong samahan nangyayaring corruption na ito. Yun ang isa sa mga nakikita ko. Kaya kayo nagiging masyadong agresibo at hindi na natin nakikita yung religious group na ipinapanalangin yung itong mga pagkakataon ng ito, no, na medyo dumadaan tayo sa hirap at syempre sa aspetong legal, no, legal battle. Dapat sila yung nangunguna para ipagdasal eh. Maging mahinahon, maging palawakin ng isip, nang sa gayon ay hindi tayo magkagulo. Pero sa ngayon nangyayari, sila yung nakikigulo. Yung religious group na ito. So, naiisip ko rin na involved ba sila? Kasi alam ko involved yung ibang member nila katulad ni Marcoleta. Pero kung sila involved din, ayun, mahirap yan. Kaya sila nagkakaganyan. Unless, di ba, kung wala naman silang involvement, dapat pinapayuhan nila yung tao, yung mga kanilang miyembro na dapat, bilang miyembro, dapat, iba nga, ang ginagawa nila, di ba, discharge nila. 'Di ba? Kasi nga hindi magandang halimbawa sa kanilang mga kapatiran. Yung mga ganung gawain na involved sa corruption, kahit sabihin natin hindi pa napapatunayan. Alam naman natin itong asawa ni Marcoleta na si Edna ay involved, no? Dahil isa sa mga board of directors ng Stronghold Insurance na kung saan ang mga diskaya ay kumukuha ng insurance policy. At syempre regarding ito sa corruption ng flood control. So tagang medyo intertwined na yung kanang mga issue dito. So, sa mga Iglesia ni Cristo, dapat alam niyo kung saan kayo nakalugar. Kasi hindi pwedeng, bilang religious group, kayo yung sumasangga. Dapat ipagdarasal niyo na lang para sa gayon na magkaroon ng kalinawan ang mga taon at maging maayos ang ating bansang Pilipinas. Hindi yung kayo yung naging dahilan ng kaguluhan. Diba, Admin? True. Sabi ko nga, AJ, kung sila ay palaging makikialam sa politika, siguro time na para buwisan na rin sila, no? Yes. Buwisan na. Para, Yes. kasi total nakikialam naman sila sa politics eh. Parang hindi na sila simbahan. So, magbuwis na rin sila, no? Kasi, alam naman natin, mga simbahan, libre yan, di ba? Wala mga taxes yan. So, ngayon na nakikialam naman kayo, parang wala nang separation eh. Separation ng state at saka ng Church. simbahan, no? So, parang wala nang separation. So, pag gano'n na kayo, magbuwis na kayo, no? Mag-tax na kayo para kahit na paano ay may pakinabang sa ito. At kailangan na rin i-declare ng kanilang kaperahan at kayamanan bilang isang organization. Di ba? Organization na lang sila, hindi na sila church. Pakikialam naman sila sa affairs ng gobyerno. Yes. Hindi, gano'n na lang ang gawin, di ba? Yes, no? Kasi Okay. long before naman, hindi naman ganyan ang INC, eh, 'di ba? Kumbaga nagdarasal lang sila, pero hindi sila naglulunsad ng malawakang pag-aklas, paglaban sa gobyerno. Ito nga rally. Hindi nila ginagawa Hindi sila yan. nakikialam sa politics, hindi sila nakikialam dati. Dahil Ngayon, iba baka ngayon. naman involved. 'Di ba? Baka. Yan ang pwede nating isipin. So, ang lahat ng ating mga topic yun, no? Recap na lang muna tayo, admin, no? Para mag-isang oras na ang ating palatuntunan. Siyempre, no? Meron tayong oras dito. So, sa mga naging talakay natin dito, nandiyan na nga yung ating PWM Good News na kung saan umangat na ang estado ng ating bansang Pilipinas from third world country to upper income, no? Nalimutan ko tuloy. Yun nga, no? Upper income na status ng ating bansa. Upper middle income ng status ng ating bansa. Meaning, hindi na tayo third world country. O yung sinasabing hirap, yung bansang hirap na hirap. Yung parang lagi na lang umaasa sa mga tulong na ibang bansa. Yung parang halos mamalimos ka na. No? Parang ganyan. So, tayo na-reach na natin sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos yung status na dapat noon pa natin na tatamasa.
'di ba? Pero dahil nga sa hindi marunong yung mga nakaraang hindi mahusay, kaya hindi nila na-reach yung goal na dapat nating tinatamasa. Pero ngayon, in 4 years, natamasa na natin dahil magaganda yung mga proyekto ng ating mahal na Pangulo. Andiyan yung infrastructure, yung mga sa agriculture, economy, naiangat niya talaga yan, no? Dahil nga sa malawak ang mga kanyang mga proyekto ng ating halos sabay-sabay, di ba? Malalawak talaga, hindi basta-basta ang proyekto lang. At syempre, nandiyan din yung pagbisita ng ating mahal na Pangulo sa Vancouver, Canada upang palawigan yung ugnayan, no? Palakasin pa yung ugnayan ng Pilipinas at sa Canada tungkol sa palakasan, yung economy, tapos yung sa ating mga OFW para yung ugnayan ba hindi maputol at syempre maging mas solid yung ugnayan bilang palitan ng ang tawag ito, negosyo, no, sa bawat sa investment ng Canada at ng Pilipinas. At syempre itong huling topic natin na itong nangyayaring rally, no, na kung saan ang iglesia ang siyang nangunguna sa pagrarally dito na maluwa ang rally sa ating bansa. Ika-3 araw na ngayon. So dun ka mapapaisip na involved ba talaga ang INC sa corruption, especially sa flood control? O ba hindi lang flood control dahil yung mga miyembro nila ang kauna-unang involved sa mga corruption? Hindi kaya? Ikaw, admin, ano pang last na share mo sa ating mga kababayan? Then mag-greetings. Yun lang, no, sana itong INC, asikasuhin na lang yung mga tupa, no? Yung soul, spirit, no, ng mga member, no, yung kaluluwa, no? I-feed ninyo ng salita ng Diyos. Ganun na lang, no? Huwag na kayong makisali sa kung ano ang kalakaran sa politika kasi hindi naman kayo meron tayong separation ng state, no, at saka ng church. So parang wala na nakikialam na kayo. So linawin nyo ano ba talaga kayo ba ay tinuturing niyo pa bang sarili niyo na religion or organization na lang kayo na patungkol sa politika, no? Kasi parang hindi na sila religion, AJ, dahil nga dito sa kanilang pakikialam sa politika. No? Yes, So, tama. maraming salamat kay Ma'am sa palaging panonood, no, sa akin, AJ. At saka panoorin nyo rin po ako, no, tsaka si AJ din ang aking focus sa Sunday naman, 7:30 to 8:30 ng gabi. Maraming salamat, no? At ito po si Admin. Yes, maraming salamat, Admin Nitz. Siyempre, no, pasalamatan ating mga supporters na madalas nanonood sa ating vloggers ng Bagong Pilipinas tuwing 8 to 9 p.m. po, no, from Monday to Saturday po. At siyempre, every Sunday, 7:30 to 8:30 po ng gabi. So, si Admin lang ang na-move yung kanyang schedule, no, yung time schedule niya. So, sa ating mga kababayan po, no, maraming pong salamat. Kay Ami Rasul, maraming salamat sa super support mo sa aming programa ng Vloggers ng Bagong Pilipinas. Ganun din sa aking kaibigan na nasa Florida, US of A, na si Miss Wilma. Maraming salamat at suot ko ang iyong jacket. Yun po sa ating mga kaibabayan around the world, sa mga OFW, sa Middle East. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alam ko hapon pa lang sa Middle East Parang 5 pa lang 4 to 5 PM pa. Hapon pa lang talaga. Maraming salamat sa mga naging kaibigan ko dyan, sa mga ka-atleta ko sa Dubai, at syempre po sa mga kaibigan sa US of A, sa Europe, sa Australia and New Zealand. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta at syempre sa aking pamilya at sa aking mga tiyahin na patuloy na nanonood at sumusuporta at laging nagko-comment sa aking mga pinopost sa aking social media at sa ating mga kabayan. Maraming pong salamat at subaybayan niyo po kami muli sa next week po mula alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi dito po sa Radyo Pilipinas, ang programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Magandang gabi po.